Oy, nakalkal ko lang itong isang video ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang nagpapatotoo na totoo pala talaga yung term sharing, mga kababayan, ay hiniling ito ng pamilya Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos at ito po ay tumawa lang. So, ibig sabihin, totoo po ang sinasabi ni Ramil Madriaga hinggil sa bagay na ito, mga ka-GPnatics. At hindi po ito kalokohan lang, gaya po ng sinasabi ni Aimee sa isang interview na kung saan sinasabi niya na si Madriaga daw ay sinungaling. At ito namang kampo ni Madriaga ay agad na nagpahayag ng sagot, mga kababayan, wala ka doon sa pinangyarihan. Kasama ka ba na nag-usap? Si Pangulo at si dating Pangulong Duterte? Wala ka doon. Kaya wala kang karapatan magsalita, sabi nila kay Aimee. Ito mga kababayan, i-share ko lang po sa inyo ang isang video ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa bagay na term sharing na sinasabi. Sa pagbisita naman ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa Batangas kahapon, sinabi nito na hindi siya sang-ayon sa suwestyon na term sharing. May suwestyon ng term sharing. Bakit nahalungkat yan? Ito panahon po ng kampanya, 2021 election, mga ka-GPnatics. Okay, 2021 campaign period rather, and 2022 election po yan. National election. So sabi, hindi po papayag si Pangulong Bongbong Marcos sa suwestyon na term sharing. Sa pagbisita naman ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos sa Batangas kahapon, sinabi nito na hindi siya sang-ayon sa suwestyon na term sharing. I don't think that is not a good formula for stability. The reason why it is 6 years is because we want some stability in the policies of government. And if we change government every 3 years, which is effectively what the term sharing scheme you're saying will do, then urong-sulong na naman tayo. Okay, so ayan mga ka-GPnatics. So, may nagtanong sa kanya, may nagsasuggest ng term sharing. Ibig sabihin, mga ka-GPnatics, parang gusto ng mga Duterte at that time na after 3 years ay magpalitan po yung presidente at yung vice president. 'Di ba? Para nang sa ganon, mga kababayan, ay mabigyan din daw ng pagkakataon na makapaglingkod. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mahirap yan, 6 na taon nga eh. 'Di ba? 6 na taon nga, hindi mo makumpleto yung mga gusto mong gawin. And even the Dutertes, mga kababayan, said that na kahit nga 20 years ay hindi po nila kayang tapusin ang problema ng Pilipinas. Kaya sabi ni Digong dati, humanap kayo ng another Marcos. 'Di ba? Sinabi niya yan mga ka-GPnatics. Narinig niyo 'yon? Natatandaan niyo ba 'yon? Sinasabi ni Digong, humanap kayo ng bagong Marcos. Or umanap kayo ng another Marcos, mga ka-GPnatics, dahil hindi ko kayang solusyonan ang mga problema ng Pilipinas kahit 20 years pa akong maupo. So, ibig sabihin, hindi pala nagsisinungaling si Ramil Madriaga talaga dito, mga kababayan. Legit pala talaga yung kanyang sinasabi. Diba? Kasi pumasok yung usapan ng term sharing dito eh. Meaning to say, mga ka-GPnatics, malamang ito po ay na-brought up sa usapan po or sa koalisyon, mga kababayan, ng Marcos Duterte. It just so happened na si Pangulong Bongbong Marcos didn't agree. Hindi po siya pumayag sa usapin na yan. Or maaring sa una pumayag, mga kababayan, dahil sabi ko nga, baka inisahan niya lang ang mga Duterte. No? Oy, Sam Adventure, hello. Bilib na daw siya kay Koi, sabi ni Sam. Okay? Bakit papayag si PBBM? Alam niya malakas siya at alam siguro niya na mananalo siya. Oo nga, mga kababayan, alam mo, hindi lang dahil sa alam niya na malakas siya. At hindi lang dahil sa alam niya na mananalo siya. Dahil alam naman natin, pagdating po sa pwesto, sa pagiging presidente, kung ikaw talaga ay may malasakit sa tao, no? Kulang po talaga, mga kababayan, ang 6 na taon.
At kung magtatatlong taon kayo, napakahirap po ng transition. 'Di ba? Kulang yan eh. Kasi ilang taon ka magbe-prepare. Oh, tapos yung implementation. Eh yung nagpe-prepare ka pa lang, wala pang implementation, magpapalit na naman ng another presidency. Papalitan ka na ngayong vice president. Eh kung iisipin pa lang natin mga kababayan, bibihira din yung presidente at vice president magkasundo. So therefore, ang ibig kong sabihin, walang 1 kilos yan. Pagkaupo pa lang nila, walang 1 kilos yan. Di ba? Eh what more pa mga ka-GPnatics? Dahil sabi ko nga, hindi sila, wala silang 1 kilos, hindi sila talaga magkasundo. Tapos, within 3 years, magpapalit ka na agad. Ipapasa mo na kaagad yung mga gawain mo sa vice president para magkaroon ng term sharing. At ang pangit doon, kapag ganun mga ka-GPnatics, pag galit ka doon sa tao, o kung ikaw ay corrupt na presidente, magnakaw ka lang na magnakaw. No? Ibintang mo na doon sa susunod sa'yo. Bigyan mo na ng maraming problema. Eh wala talaga mangyayari sa Pilipinas. Paurong talaga tayo. Hindi tayo susulong. Kita nyo mga ka-GPnatics, kailan ba gumanda ang Pilipinas? Oh, yung mga pinanganak ng 1970s, 1950s, yung nakaabot kay Pangulong Pangulong Apo Lakay. 'Di ba? Ilang taon ang inabot niya mga ka-GPnatics? Napakahabang panahon. Bago niya po naayos ang takbo ng Pilipinas. Alam natin na ang nangyari nun, pasulong na tayo. Kaya lang nung pinilit ng mga tao dahil doon sa mga gustong humawak ng kapangyarihan, 'di ba? Napaalis si Pangulong Macoy, Pangulong Macoy, mga ka-GPnatics, pumalit si Cory. Oh, yung mga government owned natin na mga katulad ng Petron, nung gumagawa ng bakal at kung ano-ano pa, 'di ba, pinagbebenta. O, anong nangyari sa atin? Imbis na sumulong, paurong. Yep, 21 years. So kung yan ang titingnan ninyo, mga ka-GPnatics, masasabi po natin, yung 21 years, dyan lang tayo kahit pa paano naging stable. Oh, yung 6 years, kulang na yun. Gagawin mo pang 3 years? Eh di parang ginawa niyong katawa-tawa. Eh bakit GP sa ibang bansa, 3 years, 4 years, nagpapalitan na sila ng presidente? At okay, tama po kayo doon. Pero magkaiba sila sa Pilipinas. Doon po kasi stable na sa kanila. Dito sa Pilipinas, mga ka-GPnatics, bulbul ang meron. Ibig sabihin, gulo. Napakagulo. 'Di ba? So, paano mo ayusin yung bulbul na napakagulo sa 3 taon? Eh, wag niyong ikukumpara doon sa ibang bansa. Ba't sa Amerika, 3-4 na taon lang, GP? Eh, doon na kayo, sa Amerika na kayo tumira. Magpalit na kayo ng citizen nyo. Makukulit kayo, ha? Di ba? Pero mo ikumpara ba naman, ang pinag-uusapan natin Pilipinas, hindi natin pinag-uusapan ng Amerika, stable na sila eh. Di ba hindi na sa kanila mahirap ang transition? Dito sa atin mga kababayan, 3 taon magda-transition ka, sa sobrang bagal po dito sa atin, mga ka-GPnatics, wala pa yung pagpaplano, baka yung 3 taon nagpaplano pa lang. Di ba? O tapos papalitan mo na naman ang ibang administrasyon. Ano, plano ulit ang gagawin. Wala, hanggang plano na lang tayo. Mabuti sana kung mga ka-GPnatics, ang mangyayari dyan, yung presidente natin, tapos yung susunod sa kanya, ay susundin. Magkakaroon ng continuity. Eh, alam naman natin sa Pilipinas, mga ka-GPnatics, ang style, okay, bibigyan ko na kayo ng sample ha.
Best example dito ay yung uri po ng politika na meron tayo. 'Di ba? Katulad niyan kay dating Pangulong Macoy. Alam natin naging stable tayo kahit papano. Yung mga government owned natin na mga 'di ba, yung mga Petron, yung tagagawa po ng bakal at kung ano-ano pa, mga ka-GPnatics. Tapos yung yung pangwasak po, pangtunaw ng bagyo. 'Di ba? Nung pumalit si Cory, nagkandaleche-leche tayo. Bakit? Lahat ng mga pangalan ng mga lugar, pinagpapalitan. Anong sabi, mga ka-GPnatics? Ayaw nila na magkaroon ng alaala ang dating Pangulong Macoy. Ayaw nilang mga ka-GPnatics, ayaw nila ma-retain sa utak ng mga tao yung nagawa ng dating Pangulo. Oh, dahil sa ganyang attitude na meron tayo mga Pilipino, ano nangyari sa atin? Ayaw kasi nila yung legacy ng nakaraang administrasyon na maayos naman, ayaw nilang ipagpatuloy. Di ba dapat kahit papaano mga kababayan, alam natin na maayos yun, i-continue natin. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, wala interest ang inuuna Interest po mga kababayan ang inaatupag. Yung sariling interest at interest ng mga kaalyado, yan ang inuuna. Kaya walang nangyayari dito. Tapos sasabihin nyo, term sharing every 3 years. Natatawa ko dun sa nagsabi. Nung nakita ko to mga kababayan, oo nga naman. 3 years, nagpaplano pa lang tayo. Papalitan mo ng another president, magpaplano pa rin yan. Hanggang plano na lang tayo ng plano, kada palit ng panibagong administrasyon. Di ba? Kaya ngayon nakikita natin, mga ka-GPnatics, galit na galit sila. Dahil alam nila na tama po tayo, hindi nila kayang hawakan sa liig si Pangulong Bongbong Marcos. Yung sinasabi nila na continuity, na dapat naman ay hindi talagang i-continue. Dahil yung tayo po ay gagawing parang tau-tauhan ng China. 'Di ba na mayroon silang agreement na gusto nila mangyari mga ka-GPnatics, yung mga tao lang nila ang nasa loob ng Malacanang. ASEC, QSEC, mga secretaries, tao nila ang nakalagay. Hindi po yun nasunod. Hindi pinagbigyan ng Pangulo. Umpisa pa lang, plinano na pala nila, na doon pa lang sa sugar fiasco, inamin ni BP Sara dati yan, mga kababayan, ay meron na silang nakahanda na structure para mapa-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Sam, dito sa Pilipinas meron tayong mga politician na sakim, korap at sindikato. Hindi na bago yan, Sam Matagal na yan, umiiral dito Diba? Sarili nilang interest. Bakit kanyo? Ito pa isa. Mga kababayan, sino ba naman, paano tayo makakapag-attract ng mga businessman dito sa atin? 'Di ba? Alam niyo yung 60-40? Yung 60-40 na yan, malaking harang yan. Malaking katangahan yan. Sinong investor, mga kababayan, ang gusto na mag-invest dito sa Pilipinas, tapos maghahanap pa siya ng kapartner niya, at ang kapartner niya gusto maging 60%. Sino po ang naglagay niyan? Yung mga elitista, yung mga businessman. Sino yung mga businessman na yan? Sila din yung mga politiko na nakaupo, na nagtatago lang. Kunwari nakaupo sila, mga kababayan, pero yung business nakapangalan lang sa iba or sarili lang talaga nilang mga business yan. Kaya pag-usapan yan, di ba natatandaan po natin na gusto nilang ibaguhin yung ating saligang batas. Di ba? Gusto nilang baguhin yung magkaroon ng provision
Tungkol dyan sa 60-40 na yan. Oh, ayaw papalitan. Paano? Yung interest nila ang inuuna. Alam nila yung kanilang mga negosyo ang talaga maapektuhan. Dahil kapag nagkaroon ng provision niyan, 100% mo ang dayuhan na pwedeng mag-invest dito ng sarili nilang negosyo at wala silang kasosyo na mga Pilipino, ay magiging patok yan. Yan ang pinipigilan. Yan ang gusto, mga kababayan, nung mga politiko, na mga businessman na politiko pa. Kasi gusto nila sila mag-monopoly. Di ba? Kasi gusto nila kumita. Yun ang katotohanan. Pera-pera ang labanan. Hindi naman nila iniisip ang mga Pilipino eh. Iniisip nila, mga ka-GPnatics, yung kanilang apelyedo, yung kanilang kita, at yung kanilang ipapamana sa kanilang mga anak. Okay lang sana kung ipapamana sa kanilang mga anak, yung sa kanilang pamilya eh. Hindi eh. Nagkakaganito sila dahil ang daming asawa, maraming anak sa iba-ibang babae. 'Di ba? Oh, astig. Makwan. So, ito, kung titingnan natin maigi, meron talagang term sharing. Kasi ba't nabalita to? Di ba? Ba't nabalita to? Ibig sabihin may nag-uudyok, may nagsasabi, may nagparating, mga kababayan. At ang Pangulo ay hindi po pumayag na magkaroon ng term sharing. Di ba? Oh. Kahit siguro kayo ang pinakamayamang investor eh. Papayag ba kayo? O sige, magtatayo ako ng negosyo dyan sa Pilipinas. Maghahanap na lang ako ng kasosyo ko. 60% sa kanya, 40% sa akin. Siyempre, pag ikaw ang negosyante, ikaw ang investor, ang gagawin mo, hindi mo gagawin yan. Pupunta ka na lang ng ibang bansa, punta ka na lang ng Malaysia, pupunta ka ng Singapore, pupunta ka ng ibang mga lugar pa, na pwede ka maghari sa sarili mong negosyo. 'Di ba? Na walang ibang makikialam sa iyo. Ikaw ang boss. Pero mo ang share 60%, 40 lang sa iyo. Oh. Mga kababayan, mahirap maging masakit ang ulo. Kaya yung mga investor ayaw dito sa Pilipinas. Umiiwas, pumipili ng ibang lugar kaysa dito kasi doon 'di ba malaya sila eh. Kaya nilang kunin yung 100%. Walang investor na gustong malugi. Walang investor na gusto, mga kababayan, ay tawag dito, under siya. 'Di ba? Hindi pwedeng ganun. Hindi siya yung pinakamataas. Okay. So, eto pa, mga ka-GPnatics, pag-usapan na rin